Bahagya pong nagkatensyon sa releasing ng balikbayan boxes sa isang warehouse sa Bulacan. Ipinatigil daw kasi ng customs ang pamamahagi ng mga padala. At giit po nila dapat door-to-door itong ipadala ng kumpanya. Nakatutok si Von Aquino. Ganito karaming tao ang dumagsa sa warehouse na ito sa Balagtas, Bulacan. Dito nakaimbak ang mga balikbayan box na padala ng mga kaanak nilang OFW sa Middle East pero natenga. I-release na sana ang mga padala pero ayaw na kasi itong ibigay ng FR Agbay Enterprises ang nanalong bidder sa mga balikbayan box. Utos daw ito ng Bureau of Customs. Pinapampigil sa atin ito na yung Director Fermin ng Bureau of Customs. Hindi ko alam kung bakit nila pinipigil. Para humupa ang tensyon, nakipag-ugnayan na ang kumpanya kay Customs Director Michael Fermin. Kalaunan pinayagan na rin ang pag-release sa mga padala. Ikinatuwa naman ito ni Melanie Borja na galing pang Nueva Vizcaya. 7 buwan daw niyang hinihintay ang padala ng kapatid na nasa Dubai. Masaya na po. Pero giit ng customs, hindi na dapat pinipick up sa warehouse ang mga padala. Sa halip ang kumpanya na mismo ang maghahatid sa mismong padadalhan ng mga OFW, alinsunod sa terms of reference ng customs. From the beginning, that these boxes should be delivered at no cost to the OFWs. What they're doing now, they incur expenses. At ngayong malapit na ang Kapaskuhan, dapat maipadala na raw ang mga package na nakaimbak pa sa warehouse. Hindi makakapagsimula ang delivery hanggang ang kahon nandun. Ngayong Lunes, maghaharap ang customs at ang FR Agbay Enterprise para masagot kung bakit hindi pa sinisimula ng door-to-door delivery. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Ngayong araw ng Linggo, araw din ang pagsisimba ng maraming Pilipino. Pero ngayong voluntaryo na lang din ang pagsusot ng face mask kasunod ng utos si Pangulong Bongbong Marcos. Sinusunod na ba ito ng mga deboto? Yan ang tinutukan ni Mav Gonzales. Kahit sa simbahan, optional na rin ang face mask. Base yan sa executive order ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawang voluntary ang pagsusuot nito mapa-indoor o outdoor. Pero sa Quiapo Church, may takip pa rin sa muka ang mga nagsisimba. Gaya ni Cheryl na may kasama pang bata. Crowded din po kahit po voluntary kung marami naman pong tao. Diba? Kaya obligado pa rin po. Wala naman po tayo sa open air kahit pa paano, diba? Kaya okay lang po naka-face mask for safety. Sa mga dapat na may sakit o yung mga may edad na, kailangan pa rin nila to para may protection sa katawan nila. Ayon sa ihos na nagpapatupad ng safety protocol sa Quiapo Church, kahit yung mga nagsisimba na nasa Plaza Miranda, pinagmamask pa rin nila. Kailangan naka-face mask pa rin. Kasi mahirap pa rin may virus pa rin tayo, di ba? Kaya yung pa rin ang inaano na kailangan naka-face mask. Kahit kami sa loob, kahit pag nandun kami sa loob, kailangan naka-face mask. Hindi pwedeng hindi Gumagawa naman ng paraan ng Quiapo Church para mapanatili ang social distancing. Para makontrol ang dami ng tao sa loob ng simbahan, paunti-unti lang ang pagpapapasok. Pagpuno na sa loob, doon na lang sila sa yellow marker sa Plaza Miranda. Pagkatapos ng misa, palalabasin muna ang tao, saka papapasukin ang dadalo sa susunod na misa. Sa Sacred Heart Parish sa Quezon City, naka-face mask din ang karamihan ng nagsisimba. Yung ibang sa labas nakikinig ng misa, hindi nakamask. Okay lang kung okay nang wala ng face mask. Pero yung may gusto tasanay na, pwede pa rin sila maggamit ng face mask. Nasa pag-iingat naman yan Sa Born Again Christian Church na ito naman sa Quezon City na sarado at air-conditioned ang lugar, optional na lang din ang face mask. Pero hinihikayat pa rin nilang mag-mask ang mga senior, buntis, may comorbidity at close contact ng isang COVID positive. Sa Kids Church para sa mga edad 12 pababa, pinagmamask din ang mga bata at guro. Whether big church or small church, kids church, we want them to have personal responsibility to make sure that our church is going to be safe na hindi magkakaroon ng hawahan ng COVID-19. If you don't feel well, you don't have to come on site, but you can stay and join us online. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Nagpabot po ng tulong sina Vice President Sara Duterte at Senador Bong Revilla sa mga nasalanta na bagyong Paeng sa Cavite. Magkasama po sila namigay ng relief goods at pagkain sa mga apektadong residente sa General Trias kaninang umaga. Sunod na binisita ng dalawa ang mga taga-Imus, kung saan nananatili pa rin sa evacuation center ang ilang residente.
Sa kanyang mensahe, nagpaalala si Duterte sa mga residente na dapat pagplanuhan ang pagpapatayo at disenyo ng kanilang mga bahay. Anya, mahalaga ito lalo't hindi maiiwasan ang mga bagyo at iba pang mga ganitong insidente. Nagpasalamat naman ang senador sa pagbisita ng Vice-Presidente. Ang aking paalala po sa lahat ng mga kababayan namin, yun pong bagyo, hindi na po mawawala sa ating bansa yan. Kaya po kapag tayo ay nagde-design at nag-iisip kung saan natin ilagay ang ating mga bahay, ay iniisip din natin tubig baha, lindol at hangin. Nagpulong ang ilang opisyal ng DOJ, PNP at DILG para plantsahin ang mga hakbang bagong inaasahang paghahain bukas sa reklamo laban sa mga sangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Nakatutok si Mav Gonzalez, exclusive. Nagkaroon ng final briefing ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police tungkol sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si Cristito Villamor Palania. Nasa pulong sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary Benhur Abalos, NBI Director Medardo de Lemos, PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., NCRPO Chief Police Brigadier General Jonel Estomo at iba pang opisyal. Isang oras nagtagal ang briefing. It's just a final briefing namin for tomorrow. Just so airtight everything. We are preparing lahat ng documentary requirements for possible pilot. Bukas inaasahang idedetalya ng NBI ang report ng Anti-Money Laundering Council sa bank account ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Kahapon, sabi ni Justice Secretary Remulla, kinumpirma na ng AMLAC na may 550,000 pesos nga na idineposito sa account ni Escorial, tugma sa sinabi ni Escorial sa pulisya. Kaming deposit yun from within a span of more than 2 weeks. Within a 3-week period, parang gano'n na. But within a 20-day period. Ayon kay Remulla, iba-ibang tao ang nagdeposito sa account. Some of them have been traced, some of them are still being traced as we speak because that's not yet the formal report. It's a preliminary report that we requested. Sir, dun sa preliminary, meron po ba doon makakasama dun sa bukas na request natin? Dun sa mga Yes, the fact that it ties in, everything ties in. Sa isang press conference, sinabi ni Roy Mabasa na handa na ang DOJ na magsampa ng kasong murder laban sa mga sangkot sa pagpatay sa kanyang kapatid. Bagamat tukoy na raw ang ilang mga sospek, sabi ni Mabasa, dapat daw ituloy pa rin ang investigasyon ng DOJ at NBI dahil ilan sa mga sospek ay malaya pa rin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. 100 pisong aumento sa sahod. Panawagan po yan ng isang grupo ng mga manggagawa na umaaray sa pag-arangkada ng inflation o yung pong bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pagpalo sa 7.7% ng inflation rate ng bansa noong Oktubre, sabi ng Partido Manggagawa, hindi na uubra ang minimum wage sa Metro Manila. Sa komputasyon ng grupo, 76 pesos ang natapyas sa purchasing power ng mga minimum wage earner dahil sa inflation. Ang datos naman ng Philippine Statistics Authority, nasa 87 centavos na lang ang purchasing power ng piso. Ibig sabihin, dahil sa pagmahal ng mga bilihin, mas kakaunti na ang kaya nilang bilhin. Para raw maibsan ang kalbaryo ng mga arawan ng sahod, dapat daw magkaroon ng 100 pesos na across-the-board wage increase. Magkano na ba ang minimum wage ngayon? Nitong Hunyo hanggang Hulyo, inaprubahan ng iba't ibang regional wage board ang aumento mula 16 pesos hanggang 110 pesos. Kaya naglalaro ngayon ang minimum wage at 306 pesos na starting rate sa Bangsamoro Region hanggang 570 pesos ang pinakamataas sa Metro Manila. Pero hindi nga raw yan nararamdaman ng mga manggagawa. Kaya may panawagan sila sa Kongreso. Ang demand namin for a 100 pesos increase ay actually wage recovery ito. And ito ay panawagan namin sa Congress to legislate ay across the board wage increase nationwide sa lahat ng mga manggagawang apektado ng inflation. I-manage natin hindi lamang yung negosyo. I-manage natin pati buhay ng tao, lalo na mga ordinaryong minimum wage earners. Tari-saring panukala ang nakabimbin sa Kongreso para taasan ang minimum wage. Pwede rin na mga regional wage board ang magsabing taasan ang minimum wage kung ituturing na supervening event ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Sakaling pagbigyan ng aumento sa sahod, ilan sa makikinabang ang mga construction workers gaya ni na Ariel at Vicente. Makakadagdag rin yan sa gastusin namin dito sa pagkain tsaka pambili ng ulam. Mahal mga bili na sir eh. Kagaya ng bigas, mga karne, gulay. Pero kung tataas ang sahod ng mga manggagawa, tiyak na tataas din ang puhunan ng mga employers. Sinusubukan pa namin hinga ng panig ng grupo ng mga employer. Patuloy na kinukuha ang panig ng Labor Department. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kabi-kabilang blessings ang natatanggap ngayon ni Maria Clara at Ibarra star Juancho Trevino. Una na riyan ang pagmarcha niya bilang college graduate 13 years after pumasok sa kolehiyo. Nagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship. Ito ang unang face-to-face graduation ng aktor dahil virtual ang naging graduation niya for the degree last year. May pa-throwback pa si Juancho ng kanyang photo as a college freshman way back in 2009. Bukod dyan, isinare din ni Juancho ang kanyang unang acting nomination para sa pagganap bilang Padre Salvi sa Maria Clara at Ibarra. Bumuhos ang pagbati ng Kapuso star sa kanyang achievements kabilang si Clay o Barbie Fortesa. Congratulations, Juancho! Matapos padapain ng pandemya, ramdam na raw ng travel industry ang pagdami ng mga turista o yung tinatawag na revenge travel. Ang Cebu Province nga mas naglawag pa sa COVID travel restrictions. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa unti-unting pagluwag ng travel restrictions sa iba't ibang lugar kabilang ang Pilipinas, nagsisimula na raw bumalik ang sigla sa travel industry. Ayon sa Philippine Travel Agencies Association of the Philippines o PTAA, sa loob ng mga nakaraang buwan, nararamdaman na raw hindi lang ng kanilang mga miyembrong travel agency kundi pati na rin ng mga hotel at airline company ang simula ng kung tawagay revenge travel. Yung mga tao ngayon are already there sa pagbook ng ticket, sa pagbook ng hotel, and mamamanifest ito dito sa mga nangyayaring mga travel and tour expo in the Philippines na yung foot traffic talaga madami. Inaasahan ng PTAA na ngayong papasok ang holiday season hanggang tag-init sa susunod na taon, lalo pang dadami ang mga bibiyahe. Ito raw ang matagal ng pinaghahandaan ng travel and hospitality industry. Sa mga partner hotels namin, that when we are sending clients to them, they were really ready to accommodate. There were hotels na talaga na nag-shift na sila from quarantine hotels, nag-shift na sila into full-time tourist hotels. The airlines, of course, are always ready to accommodate the number of tourists, the increasing number of tourists. Gusto umuwi sa probinsya, gusto makapagbakasyon kahit short period of time lang. Ready naman ang mga travel agency to provide these tour packages. Yan ay sa kabila ng mataas na inflation o bilis ng pagmahal ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Hindi naman natin maiiwasan yung inflation considering din the increasing number of travelers. Of course, yung increased fuel din naman with the airlines. Ang Cebu Provincial Government inalis na ang swab test requirement para makabisita sa probinsya, vaccinated man o hindi. Pero kung unvaccinated ang bibiyahe, hinihikayat silang magpa-antigen test 24 oras bago ang pagdating sa Cebu. Kung hindi kakayanin, may antigen test naman ang Mactan International Airport. Tulad sa ibang lugar sa Pilipinas, optional na lang ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng bisita sa Cebu. Pero nababahala ang isang grupo ng mga doktor sa Davao City sa optional masking. Ayon kay Dr. Maria Lourdes Lacanilao ng Metropolitan Davao Medical Society, nauunawaan nila na panghikayat sa turismo ang pagluwag sa pagsusuot ng face mask. Pero mas ligtas pa rin kung itutuloy ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa loob ng mga gusali. Pero pansin naman daw ng PTAA na kahit optional na lang, maraming turista pa rin ang nagmamask. COVID is still here, but then if we take precautionary measures, if we get vaccinated, I think we can now start traveling again. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. May tuturing na perfect timing para sa isang bride ang pagdating ng biyaya sa kanyang buhay. Sa mismong kasal niya dumating ang good news na bunga ng kanyang pagsisikap para makamit ang kanyang pangarap. Nakatutok si Bon Aquino. Gaya ng maraming bride, pakiramdam daw ni Jolina Joyce na siya na ang pinakamasayang babae sa araw ng kanyang kasal. Pero ang kanyang kasiyahan, madudoble pa pala.
Katatapos lang ng kanilang civil wedding ceremony at nakasakay na siya sa bridal car nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang lecturer sa review para sa licensure examination for teachers. Alam mo yung 7652? Yun yung number mo sa list of passers. Oo nga. Congratulations. Ay, hindi mo ba alam? Asan mo? Ay, tapos pumasa kami. Nung una po, hindi po talaga ako naniniwala, ma'am. Akala ko, good time lang. Tapos, nung talagang tinanong ko po na, sinure ko na kung talagang nakapasa po ako, tas sabi nila, oo daw po. So, doon na po ako naiyak. Sinayakap ko na po yung anak ko, tapos yung ate ko na kasama ko po doon sa kotse po. At pagbaba ng bridal car, niyakap agad ni Jolina Joyce ang kanyang mga magulang na nagtataka naman kung bakit napapahagulgol siya. Ang madamdaming tagpo kinuna ng groom. Habang umiiyak at yakap ang kanyang mga mahal sa buhay, ipinakita ni Jolina Joyce ang resulta ng LET na nasa cellphone niya. Bata pa lang siya ay pangarap na niyang maging guro. Ang pamilya at asawa niya ang naging sandigan at lakas niya para abutin ito. Hindi rin po talaga naging madali para sa akin, ma'am, para sa pamilya ko na makapagtapos ako, na mapag-aral po nila ako. Bakit po? Kasi ma'am, wala pong trabaho yung nanay at tatay ko, ma'am. Ang ginawa po ng nanay ko, ma'am, pumunta po sila dun sa nag-work po sila sa bukid. May mga pagkakataon ding pinagsasabay niya ang pag-aalaga sa kanyang anak at ang pagre-review para sa exams. Payo niya sa mga katulad niyang nagsusumika para tuparin ang kanilang pangarap. Magpatuloy lang po sila at maniwala rin po sila sa perfect timing po ni God. Kasi po, naka-planned na yun kay God eh. Matuto lang po tayong mag-antay at huwag pong mawalan ng pag-asa. At isa pa po, wala pong pandemya na makakapigil para abutin natin ang mga pangarap natin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Inilabas na ang Christmas Station ID ng Kapuso Network na Love is Us this Christmas na may mensahe ng pag-ibig na mas may papadama kung magkakasama. Narito ang chika ni Aubrey Carampel. Ngayong taon, babawi kami. Ipadarama namin sa inyo ang aming pagmamahal at pasasalamat. Dahil miss na namin kayong lahat. Pagpapakita ng kahalagahan ng pag-ibig na mas maipadadama kung magkakasama. Yan ang tema ng GMA Christmas Station ID ngayong 2022. First time na napanood yan kanina sa All Out Sundays, kung saan muling nagsama-sama ang biggest and brightest Kapuso stars and personalities. Tampok ang kantang Love is Us this Christmas na inawit ng Kapuso singers, kabilang sina Julian San Jose, Christian Bautista, Aisel Santos, Mark Bautista, Maricris Garcia at The Clash champions and finalists. Present din sa pagpapakita ng kahalagahan ng mensahe ng Christmas Station ID sina Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera, Heart Evangelista at Michael V, Startup PH stars Alden Richards and Bea Alonzo. Ang trending at hot topic sa social media ng mga bida ng Maria Clara at Ibarra, Dennis Trillo, Julian San Jose, Andrea Torres at Barbie Forteza. Present din ang Sparkle Stars and Love Teams at members ng Sparkada, Running Man PH Cast, Itbulaga Dabber Cards, pati na ang mga personalidad ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Naipadama rin ang pagsasama-sama dahil ilang fans ang nakabonding ng Kapuso stars. Bumati rin ang mga Kapuso abroad. Mapapanood ang Kapuso Christmas Station ID sa Facebook at YouTube page ng GMA Network. Merry Christmas, mga Kapuso! Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Saturdays. Nagpakita po ng suporta ang Igorot community sa nasuspending Bureau of Corrections Director General na si Gerald Bantag sa gitna ng pagpatay sa umano'y middleman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Nagtipon-tipon ang ilang grupo at kaanak ni Bantag sa Burnham Park sa Baguio City kahapon. Wala roon ang suspendidong opisyal.
Giit ng lola ni Bantag, hindi makatarungan ang pagdawit sa kanya apo sa kaso. Hindi raw korap si Bantag na nagtatrabaho lang anya para sa ikagaganda ng Bucor. Suportada naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang programa ng mga taga-suporta ni Bantag. Anya, pareha sila ng pinagdaanan ni Bantag noong nasa PNP pa siya. Nanawagan ng organizers ng pagtitipon ng patas at malinis na investigasyon sa nangyari. Nauna nang sinabi ng DOJ na wala silang sinisingle out sa pag-iimbestiga sa pagpaslang kay Lapid at sa umunoy middleman na si Cristito Villamor Palania. Higit isang linggo matapos tamaan ng bagyong Paeng, humabol sa pagti-trick or treat ang ilang residente ng Noveleta, Cavite. Pabonggahan sa costume sa mga bata. May mga nag-costume bilang superheroes, fairies at princesses. Hindi rin nawala ang mga nakakatakot na karakter mula sa ilang horror films gaya ng The Nun, Dracula at Clown ng It. Bukod sa mga candy, nakatanggap din ng mga regalo mula sa local government unit ng Noveleta ang mga bata. Ginanap ang trick-or-treat sa isang subdivision na hindi raw lumubog sa baha sa kasagsagan ng bagyong Paeng. Feeling positive daw si Kapusong Beauty Queen Herlyn Budol na all set na para sa lalaban ng international pageant. May aabangan din daw na proyekto niya kasama ang ilang bigating artista. Yan ang aking chika. Nasa Uganda na ang pambato ng Pilipinas para sa Miss Planet International 2022 na si Herlyn Nicole Budol. Nagkaaberya man sa mga bagahing naglalaman ng kanyang national costume. All smiles pa rin at feeling positive ang Kapuso Beauty Queen. Ilang araw bago tumungo sa kanyang first international pageant bid, nakachika siya at kanyang ama ng GMA News. Ang galing po ng plano ng Panginoon sa akin. Nakakagulat po talaga na isa po ako sa mga napili niya na swertein talaga na matupad po yung, ay parang iparanas po sa akin na ganito po yung kasaya po yung buhay. Sobrang saya ko po. Hindi pa rin daw makapaniwala ang kanyang pamilya sa lahat ng natatanggap na blessings. Kung babalikan nga raw nila, nang magsimula ang pandemic, natigil ang trabaho ni Herlyn. Pero ngayon, isa na siyang ganap na beauty queen, endorser, at leading lady pa. Siguro parang nakaguhit na sa palad niya yung ganun, yung ganito mangyayari sa buhay niya. Kasi hindi namin inaasahan, bigla na lang dumating. Kung hindi ka naman naghirap, hindi mo man mararating to eh. Manalo man daw o matalo sa Miss Planet International, win pa rin si Herlyn dahil pag-uwi niya, itutuloy niya ang taping ng series na Magandang Dilag kung saan bigatin ang kanyang makakasama. Si Benjamin Alves po, si Rob Gomez, ang tatay ko po si Christopher De Leon, tapos nanay ko po si Sandy Andolong po, kasama po din na si Chander Romero po. Walang bagong bagyo sama ng panahon pero maging I am ready pa rin sa pag-ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may ulan na sa Mimaropa at Bicol Region. Sa hapon, uulanin din ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Kabilang ang Metro Manila kung saan may tsansa ng localized thunderstorms lalo na sa hapon. Ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao ang posibleng ulanin bukas. Maging I am ready sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, shear line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapekto ngayon sa bansa. From show business to real business ang peg ni Ken Chan. Bukod sa mga acting project, hands-on din ang Kapuso actor sa mga negosyo niya. At sabi ni Ken, malaki ang epekto nito sa kanyang love life. Narito ang aking chika. Bukod sa mga kahanga-hangang pagganap sa mga kakaibang roles na natatanggap ni Ken Chan, Miss Destiny Rose. Isa ring successful businessman ang Kapuso drama actor. In fact, ang 3 Christmas-themed restaurant ni Ken ay ilan lang sa mga negosyong kanyang pinapalago ngayon. Sa latest episode ng Updated with Nelson Canlas, nag-share si Ken ng ilang mahalagang advice sa pagnenegosyo. Kailangan yung experience mo sa buhay, yung passion mo sa buhay, plus yung love mo sa business, pagsamahin mo. Bukod sa kanyang mga business, nakatakdang i-shoot ni Ken ang indie film na Papa Mascot. Naghahanda na rin siyang gumawa ng isang serye. Ang dami-dami mong ginagawa, Ken. Wala ka bang time? Baka wala ka ng time para sa love life. Gusto ko na, kuya.
As in? Gusto ko na. Totoo pala yun, Kuya Nelson, na kapag unti-unti mong natutupad yung pangarap mo sa buhay, yung goals mo na nandyan na sa harapan mo, minsan hindi naman sa hindi mo kailangan, pero hindi mo hinahanap. At dahil post-Halloween, nagkwento si Ken ng ilang bagay na kinakatakutan niya. Nag-hosting ka na ba? Tayo, di ba? Maraming beses na. Uy. Ako yung iniwan. Uy. Oo, maraming beses na. Bakit? Most of the time. Bakit? Lagi nilang sinasabi, Kuya, wala daw akong time. Which is totoo. Which is totoo, Kuya. Kaya din ako natatakot kung bakit wala akong karelasyon ngayon. It's because natakot na ako eh. Ibinandera ng SB19 ang angking galing at husay sa second stop ng kanilang Where You At World Tour sa New York. Kaya naman sulit ang pagbiyahe ng mga 18 na galing pa sa ibang bansa para mapanood sila ng live. Watch this. Nag-aalab ang concert ng Pinoy pop sensation na SB19 sa Palladium Times Square sa New York. Bahagi ito ng kanilang Where You At Tour. Ang 18 abroad, proud na winagayway ang kanilang light sticks habang nakikijam sa grupo. Proud Filipino moment din ito para kay Philippine Consul General in New York, Elmer Cato, na kabilang sa mga nanood. Ayon kay Cato, dagsa ang fans sa venue na ang iba ay galing pa raw sa Canada, Caribbean at United Kingdom. Bukod sa kanilang powerful vocals at dance moves, heartwarming din ang mensahe ng kanilang mga kanta. Kabilang sa mga pinerform ng SB19 ang hit songs nila na Mapa, Hanggang sa Huli, What, at syempre ang Where You At. Super grateful naman ang SB19 sa lahat ng nanood at sana raw ay hindi ito ang huli. Bago ang kanilang concert, nagpasiklab muna at nag-trending pa ang first US live TV guesting nila. Suot ang kanilang mga barong, dinalaw din ng SB19 ang Consulate General sa New York. Sa Los Angeles at Singapore ang next stop ng kanilang tour. Kita ang paghanga at pagkasabik ng Pinoy Wookiee fans sa fan meeting dito sa bansa ni South Korean Oppa Ji Chang-wook. At live mula sa Pasay City, may chika si Aubrey Carampel. Aubrey. Nelson, kasalukuyang ginaganap ang fan meeting ni Korean heartthrob Ji Chang-wook dito sa Mall of Asia Arena. Mabuhay Philippines! Kumusta? Ako po si Ji Chang-wook. Sa Tagalog, binati ni South Korean heartthrob Ji Chang-wook ang kanyang Filipino fans pagkatapos yan ng song number ni Wookiee. Nabalot ng kilig at hiyawan ang SM MOA Arena sa kanyang paglabas. Ito ang first fan meeting ng Korean Oppa dito sa bansa at ramdam daw niya ang mainit na pagtanggap ng kanyang Pinoy fans. Kaya nga raw Reach You ang title ng kanyang fan meeting ay dahil gusto raw niyang maabot at maging close sa kanyang mga tagahanga. Sa unang bahagi ng programa, pinag-usapan ang kanyang recent projects tulad ng Young Actors Retreat, If You Wish Upon Me, The Sound of Magic, Love Struck in the City, at ang romantic comedy na Backstreet Rookie na napanood din sa GMA Network. Bago magsimula ang fan meeting, ang ilang fans hindi na itago ang kanilang excitement. Spotted din ng GMA Integrated News reporters na sina Sandra Aguinaldo at Mariz Umali na fresh from South Korea. Super excited kasi 2019 namin siya huling nakita nung paglabas niya sa military. Siyempre, kailangan namin siya ulit makita para ipakita sa kanya ang labis-labis naming pagmamahal. Sobrang excited. Sobra po. After duty diretso dito. Super excited po talaga. Sobra. Hindi ako nakatulog kagabi.
Nelson, marami raw inihandang sorpresa si Ji Chang-wook pa ngayong gabi para mas lalo pa siyang makilala ng kanyang Filipino fans. Nelson? Aubrey, pagkatapos ba ng fan meeting today, may plano pa itong si Ji Chang-wook dito sa Pilipinas? Nako, ang sinabi lang niya, kung meron daw siyang special powers, gusto niyang mag-teleport, pag nasa South Korea na siya, gusto niyang mag-teleport pabalik ng Manila at sa Cebu. Yun daw yung mga gusto niyang bisitahin habang nandito siya sa Pilipinas. Tingnan natin kung makakarating siya doon. Sasama ako. Sasama ka ba, Nelson? Sige, sama-sama tayo. At maraming salamat, Aubrey Carampel. And that's my chika this weekend. Ako po, si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Mga kapuso, target po ng Kamara na aprubahan na sa plenaryo ang proposed 2023 national budget bago sila mag-Christmas break sa December 17. Bukas po, magbabalik na ang regular session ng Kamara. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bukod sa 5.268 trillion pesos sa panukalang budget, target din nilang maipasa sa third and final reading ang ilang panukalang batas para matugunan ang inflation at epekto ng COVID-19. Tiwala raw si Romualdez na maipapasa sa Kamara ang hindi bababa sa 16 na panukala na bahagi ng legislative agenda ng Administrasyong Marcos kabilang ng E-Governance Act. Mga kapuso, kung ang peg niyo po ay tila magbalik sa nakaraan gaya ni Cly ng Maria Clara at Ibarra, bagay po sa inyo ang isang bahay na bato sa Taal, Batangas. Malulubos ang pagbuhay sa panahon ng Kastila dahil sa mga pwedeng arkilahing lumang kasuotan. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Yaman din lang at nakaka-time travel ang feels ng Maria Clara at Ibarra. Tara't pumasyal sa bayang tila mapapasulyap ka sa nakaraan, ang bayan ng Taal sa Batangas. Heritage town dahil ang ganda ng mga bahay na bato nananatiling nakatayo at pinatitibay. Isa na rito ang dinarayong Villa Tortuga, ancestral house na noon pang 1800 nakatindig. Pagpasok, bubungad ang engranding hagdanan. May mga painting at iba't ibang lumang larawan. May mahabang hapagkainan at napanatili ang muebles at ilang gamit. Pagmamay-ari raw ito ng Gahol family na naipasa na sa angka ng Garcia Leonor at ngayon ay inupahan ni Lito Perez para maging costume rental studio. Kaya ang mga bisita pwedeng magbihis na tila panahon ulit ng mga Kastila. O napasok tayo sa mundo ng Noli at Fili. Nais kasi ni Lito na mapalapit sa mga tao ang mayamang kasaysayan sa ganitong paraan. Parang nararamdaman mo yung clothes mo also, tell you kung paano ka dapat kikilos. Maganda nga dito sa Taal kasi nga there's a big effort nung town. Actually, ang layo nito, dinayo talaga namin. Bukas ang Villa Tortuga sa publiko araw-araw. 100 pesos ang bayad kung day tour. 300 pesos naman kapag may kasamang costume. It's a good experience na balikan mo yung heritage mo, malaman mo yung culture natin, or mas na-appreciate mo tuloy yung meron tayo ngayon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Baka nandyan sina Maria Clara at Ibarra. Hanapin natin, pupunta natin. Pwede maging destination sa mga field trips sa schools, diba? Yes. Pwede mag-costume pa habang nandun. At mga kapuso, yan po ang mga balita ating tinutukan ngayong weekend. 49 na araw na lang. Pasko na. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. magandang balita mga kapuso. Kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.